Yuluhan kini og the power of intercession. Ang atong text sa Ezekiel 22 verse 30 ingon diha, I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. So na dinhi ang atong tanawon mahitungod gyud sa power of intercession, kining standing in the gap. Kinahanglan gyud kaayo ang intercession karong panahon na, labi na baniog kaayo nga murag katapusan na sa kalibutan kay gira na, full tank na ang mga gas, kay mahal na kayo ang gasolina, mag world war na. Og mo kini challenge sa mga Israelites nga gipadayag dinhi about the power of intercession. Una tan-aw nato diha ang the crisis of the land. And the background of this text is about the land of Judah in verse 29. The people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the alien, denying them justice. Grabe na kaayo ang kahimtang diha na panahon na tungod kay ang practice sa mga tao diha sa Judah, grabe na kayo, extortion, robbery, oppressing the poor and the needy. Makita ning mga sala nga bisag tanaw nato karong panahon na mura-mura gyud tungod kay naa ning moral decay. Kita nimo ang dautan karon himo nang maayo, ang maayo mahimong dautan. Moral decay tungod kay bisag ang mga nasa religious nga mga tao nag-ignore na sa law sa Ginoo. Mga priest, they ignore God's law. Unya ang mga katawhan po diha, mga Hudiyo, they are committing spiritual compromise. Nagka-compromise na. Unya dili lang moral decay, tibuok pa yun Judah, no, national decay tungod kay ang mga leaders diha corrupt na. Maugis Pilipinas nga mga leaders nato natagaan og malita. Grabe kaayo ang corruption. Leaders themselves naga-oppress sa mga poor, gi-advantage ang kwarta sa nasod. Mo nang righteousness naga-weaken, naga-collapse, basta ingana na ang kondisyon sa usa ka nasod, paingon gid na sa judgment sa Ginoo. God is about to judge the whole Judah. Mo nang kung ang righteousness mag-weaken na gyud sa usa ka nasod, judgment will follow. Ang crisis of the land mao gina siya og makita nimo nga pulong diha nga stand in the gap, kana bang murag gipicture nato ang broken city sa Jerusalem nga nabuak ang wall na ay hole diha sa tunga niya. Kung naana siya bakante na, harmful kayo, atakihon gid ang Jerusalem kay bakante na. Mo nang picture sa standing the gap, kinahanglan na mo intercede between judgment and the people. Judgment of God niya, people ni kinahanglan na mo patunga diha. Mo nang standing in the gap. Tinuod yun importante ang intercession kay ang kanang tuyo is maghangyo sa Ginoo on behalf of others. Mahitabo po na sa atong mga kinabuhi nga makaingon ka karon nganong niya pagkakaroon dinhi sa iglesia because someone is praying for you. That is intercession. Na ay nag-ampo nimo, somebody nagaampo kanimo mo nang standing in the gap. Ikaduha, tanaw na to ang call, the call for intercession. Sa verse nga sunod ingon diha, I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. Ang tawag sa pag-intercede, kitang tanan gitawag yun nga mo intercede. God sought for a man, ang desire sa Ginoo katong mga individual nga mo stand in the gap, mo intercede yun, magampo, magpataliwala sa kahimtang karon sa kalibutan nga God is about to judge. Here we are standing in the gap. Nakita karon nagpatunga diha para hangyoon ang Ginoo. Ang desire gyud sa Ginoo nga mangita gyud og katong mga mo intercede. Mo intercede sa pamilya, sa communities, mo intercede pod sa nasod. Og ang gipangayo ra gyud sa Ginoo kini, kadtong mga available. Wala nangita ang Ginoo og mga popular, nangita siya og mga available nga mga tao. A person that can make a difference. Makita nimo sa Bible ang mga intercessor kayo nga kanang bantugan. Si Moses naga-intercede gyud sa mga Israelites ngadto sa Ginoo. Labi na gyud si Daniel. Si Daniel, kita kanang prayer ni Daniel, naga-intercede gyud siya sa mga tao nga padayag gyud siya ang prayer nga siya appeal sa pagpakasala. Labi na gyud sa Abraham. Si Abraham, grabe ang iyahang pag-intercede diha sa kinabuhi sa Sodom and Gomorrah nga ilaglago na sa Ginoo. Grabe hangyo ni Abraham. Ningon sa Ginoo, Ginoo kung naay 45, ilaglagya po nako. Bantod niabot gyud nga kung naay 10, wa gyud 10, wa gyud kaabot og 10. Grabe intercede ni Abraham nga di lang gyud laglagon ang Sodom and Gomorrah bisag grabe na ka makasasala. Ingana ang kaimportante sa intercession. Importante sa call
to intercede, asking God no to spare for the sake of the righteous. Mao ginang hangyo ni Abraham. Nangita siya available, nangita pud siya og mga tawo nga accountable. Unsay pasabot ani? Intercession is a divine responsibility. Responsibilidad yun ang pag-intercede. Ingon diha sa 1 Timothy 2:1-2. Ingon diha nga we are called to pray for others, for leaders, for the government. Dimension gid diha tanan. So rule gina, so sa ka-Christian, responsibilidad gina. Kung dili ka mo take ana nga responsibility, pakyas ta ana nga pagka-Kristohanon. Tungod kay that is our responsibility to intercede. We are called to intercede for others, labi na gyud sa atong nasod. Mo nang nangita ang Ginoo dili lamang available, katong accountable kana yung ilag yung gibatunan sa ilang kaugalingon ba nga accountable gyud ko ani kung di ko mo intercede naa gyud di maayo mahitabo. Mo nang gipangita sa Ginoo. And makita nimo unsay mga consequences sa intercession, unsay ingon diha sa Exodus 32:11-14. But Moses sought the favor of the Lord in his God. O Lord, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, it was with evil intent that he brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off from the face of the earth? Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Grabing pangamuyo gid ni Moses. Diha murag kuan Ginoo. Grabe ingana gid imong kasuko nga di ba nagpromise man ka sa moa nga mudaghan gyud ang among descendants unya karon imo nang laglagon. Katapusan diha the Lord relented and did not bring. Wala nagpadayon ang disaster, wala nagpadayon ang judgment. Mo nang positive sa consequences of intercession, ma-release ang mercy sa Ginoo. Maluoy gid siya para kang Abraham kita mo intercede. It doesn't mean nga mapugna nato ang Ginoo, pero ingana ang iya sahay nga tubag kanato. Mo-release ang iyang mercy sa atong pag-intercede. And also, ma-release ang iyang gahom. Makita nimo nga sa dihang mag-intercede yun, ang gahom sa Ginoo na-release. Na ay protection and provision sa mga tao, mahil ang mga sick, deliverance sa mga oppressed, and salvation to the lost. James 5:16, prayer of a righteous man, effective kayo. Mao gina ang power sa intercession. It will bring miraculous breakthrough. Pareha sa kinabuhi ni Paul ug ni Silas sa prison, nausab gyud ang atmosphere sa ilahang sitwasyon from priso unya na-release sila diha sa prisuhan. And ikaupat, the character of intercessor. Ang kinaiya gyud sa kanang intercessor, unsa ang iyang kinaiya? Una diha, a heart of compassion. Kung wala tay compassion gyud sa mga katawhan, dili gid ta ka intercede. Wa mo koy labot nila. Sa may pakialam nako sa nasod sa Iran, layo ra man ang Pilipinas. Di kay ta wa tay pakialam kung wa tay compassion sa mga naa sa kalisod, captive, oppressed, mga need deliverance. Unang heart of compassion is a deep spiritual condition nga kita gyud concern sa well-being sa mga naas kalisod. It means carrying the weights of others. It is compassion and selflessness mao gyoy magprotect sa mga katawhan nga dili maguba ang ilang kinabuhi. Then also a life of righteousness and holiness. Kung ang Kristohanon nagakinabuhi dili maayo, dili gamhanan ng iyang pagampo, because ingon ganiya sa James, prayer of a righteous man availeth much. Then also a persistent and faithful prayer. Kana bitong di gyud mo undang mo pray, kanunay gyud dili mo give up bisan pag layo ang answer padayon gyapon, like the prayer of Daniel nga prayer for the nation sa Daniel 9:3-19 nga nag-intercede gyud siya in behalf sa Israel, confessing their sins and asking for God's mercy. Kanunay gyud wa giundang si Daniel, pila ka oras siya nagaampo mo tong gidakop siya kay sige gyud ampo ingana ang kinabuhi nga consistent, persistent, faithful dias pagampo. Ug mao ni mga kinaiyang gipangita sa Ginoo sa kanang tinuod gyud nga intercessor. A heart of compassion, a life of righteousness, and a consistent or persistent, faithful prayer. And lastly, the catastrophe for intercessor. Maapod ni ang kuyaw,
trahedya gyud kung dili ta mo intercede. Muna ingon diha sa last verse sa 30, I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. Pero diha, but I found none. Wagi usa. Nangita gid ang Ginoo sa tibok Israel kanang mo intercede, pero wagi siya kitag usa. Bisag isa lang nga magrepresent nga mahimong mo hold as intermediaries. Nagpatunga pero wa gyud nakita. Like Abraham nga nag-intercede gyud. Tungod kay niya nang panahon na ang mga tao corrupt among leaders. Ang mga tao sa Judah grabe kaayo ka kulong sa worldliness. Ang mga tao ron tungod sa worldly things wa na pansin, di nagkapansin. Busy kayo sa sariling kinabuhi. Di nagkapansin unsa gyud ang gikinahanglan sa kalibutan, labi na sa atong nasod. Mo nang it's a tragedy nga ang Ginoo perting pangita pero wa siya nakit-an. Mo nang silence is costly, tungod kay costly kay it allows judgment. When we are silent, when we will not pray, involved, pag-intercede is the same as we are allowing disaster to come. We are allowing destruction come ngadto sa mga katawhan, and musunod gina kanato. Tungod kay ingon diha, silence is costly, prayerlessness invites destruction. Dili ta mo ampo, di ta mo intercede, we invite destruction sa atong kinabuhi. And also lastly, when no one stands, kung wagi magpataliwala, di ta mo intercede, everyone will suffer. Mao ni ang kinatibukan sa mensahe, short exhortation sa Ginoo niningtag na this is the power of intercession. There is a great power, deliverance. But if we will not grab that power, disaster, destruction will come. And we all suffer. Kung maggirang-iran no USA, kung dita mo intercede, apil kita tanan, purot kita tanan, tungod kay World War, gitawag ni siya nga cosmocide, suicide sa tibok kalibutan. God is looking, searching to stand in the gap. Will you be the one God finds? Dalaygon na Ginoo sa iyang balang pulong.